Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Lakas ng ulan, ano? Tinitingin nyo ako baba, baka mamaya baha eh. Anyway, shoutout muna tayo. Nagsha-shoutout po ako sa inbox ng Bungo TV FB page. Yung sa, yung sa comment section, nababasa ko kaya lang, masyado marami na doon sa comment section. PM kayo sa akin sa Bungo TV FB page, ha? Para dun ko babasahin pa shoutout nyo. Anyway, shoutout number one, si Sir o Ma'am Burley uh, Gilvero Castor. Sir, pabati sa birthday boy kong anak na si Ethan Adriel Castor. Mag 5 years old na siya this coming August 19. But he will celebrate birthday this August 10. Oy, Ethan Adriel Castor, happy birthday! Happy birthday, 5 years old ka na. Anong pangarap mo sa buhay, Ethan? Hello, salamat, ma'am. Sino pa ba? Ha? Sino yung mga, may nagpapabati ba? Mukhang wala. Wala na? Isa lang Alam ko madami to eh. Hmm. Ito si Sir, Ma'am Jasmine Kismundo. Hello Sir Bungo, pabati naman po sa pinakamagandang mama ko na si Nanay Priscilla. Na-offend ba si nanay mo pag nanay ang tawag? Si ano na lang, Ma'am Priscilla. May mga tinawag ako nanay na offend. Ma'am Priscilla Kismundo, birthday mo daw August 9. Ngayon, happy birthday, ma'am! Ma'am Priscilla Kismundo, pinapabati ng inyong minamahal na anak na si Ma'am Jasmine. Birthday po niya sa August 9. Papapanood ko po shoutout niyo sa birthday party niya mismo. Kailangan tayo. Binabati ko po si Ginang Priscilla Kismundo. Maraming salamat po, Ma'am Jasmine. Inutusan lang po ako ni Ma'am Jasmine. Hindi, joke lang. Pero salamat po sa suporta, ha. Ma'am, anong handa nyo ngayon dyan sa party mo? Pakain? Happy birthday, Nanay Priscilla Kismundo. Next. Sino pa ba? Oh, si Sir, Jerry to siguro. Sir Jerry, baliktad yung name eh. Sir, good evening. Pabati ng anak ko na si Liam Rojas. 10th birthday niya. Puro mga bata 10th birthday. Hello, Liam Rosas. Rosas. Rojas. Hello, Liam. Happy 10th birthday. Lagi siya nanonood. Nagpapabili ng mask na katulad sa'yo. Hello. Hello, Liam. Kamusta ka na, Liam? Anong handa natin? Pahinga ako hotdog Pustahan tayo, may spaghetti at hotdog, meron yan. Pag mga ganyan na birthday. Sino pa ba? Si Versasha. Sir, pa shoutout po sa youngest daughter namin na si Daniela Francisca Belen. Hello! Daniela! Palagi niya pinapanood dito sa Finland. 8 years old lang siya. Naiintindihan niya ako, Finland. Bati ko na to Pero sige, bonus, no? Maraming salamat po sa support Naka 3 minutes din ako. So, proceed tayo dito sa mga... Meron akong aanuhin dito. Ikikwento, no? Confidential ito. Aanuhin na lang natin ng code. Iko-code na lang natin kasi ayaw ipasabi to. Siyempre, pag kinode ko to, hindi ito may intindihan ng mahihina ang ulo. At kayo naman maki-cooperate kasi kapag ka binuking ito at sabihin, "Hoy, totoo bang ganyan-ganyan?" Huwag niyo nang gaganunin. Mabubuking yung cover natin. Ha? Alam ko naman naiintindihan niyo kung sino to. Huwag na kayong matigas ang ulo na aanuhin niyo pa. Mabublow yung cover natin eh. Gusto ko lang i-share sa inyo to. Sige kayo, kung i-share niyo to at mawalan tayo ng connection sa loob. Kasi may mga papansin eh na kapag sinabi ko na ito ay galing kay tapos tatanungin si ganito. Mamaya
pero ito muna tayo sa post muna ni Food Genius kahapon. Ito, Tito Norms na topic to ha, Norman Mangusin na topic. Ngayon, kung sasabihin nyo, sawan-sawa na kayo kay Norman Mangusin at paulit-ulit, ginagawa po namin ito para hindi makalimutan ng publiko si Tito Norms. Ngayon, kung gusto nyo ibang topic, no, nakakasawa na yung bungo, paulit-ulit na ng ganyan. From 2 p.m. hanggang gabi, hindi Norman Mangusin ang topic ko. 'Di ba? Huwag niyong pagbawalan kung saan kami nagkakakilala. Yun lang naman kasi may mga nagrereklamo, ayan na naman ang topic mo, ayan na naman ang topic. 'Di ba? May ibang video ako, hindi lang naman ito eh. Anyway, ito yung post ni Food Genius kahapon. Breaking news daw casino, namataan si Kulaong sa second floor buffet. Nag-iisang kumakain ang ating bida. Parang hinihintay ang tawag ng kapalaran. Ang matinding diet niya, isang carbonara daw, 2 pineapple juice. Mukhang naka-summer body 2035 challenge na si Idol. Pagkatapos kumain, biglang si Bat. Hindi man nauubos ang buffet, naubos naman ang hiya ng carbonara daw. Pang social talaga ang galawan ng ating bidang si Norman. Buffet ang binayaran pero carbonara lang. Pati kinain ito siya Hindi, kung totoo man to, no. Kung totoo man tong nangyari. Assign niya na na pagka depressed ka or lagi may iniisip. Mas kasi mas nangingibabaw kasi yung anxiety, sabi niya anxiety, 'di ba? Pagka ganyan, parang anytime nga may parating ngayon. Kaya siyempre, maraming iniisip ganun talaga. Kahit sino naman sa atin. For example, naranasan ko din yan pag maghihintay ng result ng exam. For example, yung board exam, no? Hindi ka talaga makakain nun. Siyempre, iniisip mo ano ba talaga ang mangyayari sa mga susunod na araw. Mas matimbang yung pressure dito kaysa sa tiyan, mga men. Kaya intindihan. Hindi na nga hindi na nga magyabang yan sa social media eh. Every time na nakikita natin yung mga pasulyap-sulyap na post, halimbawa kila Boyong, kila Sir Boyong the Explorer, hindi naman talaga siya parang napipilitan dahil kailangan may gawin. Kailangan may gawin. 'Di ba? So, ito yung update natin kay Tito Norms. Ngayon, may i-share ako sa yung nanonood, sa inyo, no? Ito, bibigyan ko ng code, pero alam ko dahil matatalino yung mga nanonood sa akin, may intindihan nyo na kung sino to. 2 ang karakter dito ha. Number 1, papangalanan ko na si Master Splinter. Si Master Splinter. Dapat alam nyo na yon. Ito yung master sa sa Ninja Turtles. Ito. Diba si Master Splinter yan? Ano ba si Master Splinter? Yan ha. Pangalawa, ang ipapangalanan ko na code ay si Boy Horsey. Boy Horsey. Bahala na kayo doon, Kino-code ko to para hindi maintindihan kasi alam naman natin bobo yun nasa kabila, 'di ba? Hindi nila maintindihan. Sabi ni Master Splinter, kung napaniwalaan ko lang doon yung nakikita ko, pero yung iba paninira na lang. Sabi niya gano'n. I don't know kung gano'n. Si Boy Bagyo daw, may hawak ng casino sa Sheraton. Siya ang broker ng lahat ng casino chips doon. Sabi ni Master Splinter. Ito yung napag-usapan namin nung live. Live ni Sir Airvlog. No. Broker daw siya sa casino.
Tapos, lahat ng chips doon, siya daw yung broker sa Sheraton. So, alam nyo na. Siguro naman, kilala nyo na kung sino si Horsey. Si Boy Horsey, siya daw yung may hawak ng casino sa Sheraton. Do you believe that bullshit? Naniwala kayo doon? Sa mga ganoong, sabi nung kausap niya, yun ba yung sinasabi nilang juging daw? Sabi gano'n. Iwan ko sa kanila, sabi ni Master Splinter. 82 million ang investment niya doon daw. Si Boy Horsey daw, ang investment niya doon daw ay 82 million. May office daw siya doon. Kaya nandun lagi si Boy Horsey, may office daw siya doon. 11 tauhan niya ang operation manager ng casino doon, kapatid ni congressman naka-close ni Master Splinter. Siya ang nagkikwento daw sa akin. Bullshit. Pinaka-bullshit sa lahat, no? So, ganito, no? Iniisip ko, granting na totoo to. So, si Boy Horsey ang broker daw ng lahat ng casino chips. O, sige, granting, no? Tapos kapatid pala ni Kong na kaibigan ni Master Splinter, yung operations manager ng Sheraton. So meaning, hindi na mamalaya ni Master Splinter na nilalaglag niya yung sistema. Kung totoo man to, malapit ito sa theory ng, lalagay ako ng Tide. Alam niyo na ibig ko sabihin, mga matatalino naman kayo eh. Diba? Kung magkataon, medyo may pagkasindikato to, kung totoo man, no? Pero, feeling ko, partially true ito, no? Nag-iingat ako na sasabihin ko eh. Feeling ko partially true to dahil matagal nang ugong yung ganun eh. Yung Tide, tapos, ano bang ginagawa sa damit, di ba? Yung ganon, matagal nang ugong yon. Yung ang tingin kong kagaguhan na lang dito, yung may 11 na tauhan siya, may office siya doon. Kung totoo ito, no, yung may office siya doon at may 11 na tauhan siya doon, hindi pwedeng hindi niya ipagyayabang yan. Parang hindi nyo naman kilala si Horsey. Si Tito Horsey. Hindi niya matitiis na hindi pagyabang yan. Yan ganyang bagay. Dapat ang tinanong kausap, kailan pa po ba yon? Kapag sinabing noon pa, red flag na agad dahil dapat ipagyabang niya na yon. Dito din ang galing siguro yung kwento na di umano daw may vlogger daw na sinampal-sampal daw ng Guardia del Tauhan daw ni Horsey, 'di ba? Tapos yung may office siya doon, bullshit. Yan ang pinaka-bullshit na feeling ko, lang to, ito, minsan itong mga magkakabarkada na to kasi, alam natin na to notorious na mga sinungaling to eh. Kahit pa sabihin mong may bahid ng katotohanan may bahid ng katotohanan yung sinasabi nila, nilalagyan nila ng maraming betchin. Yung kwento, 'di ba? Feeling ko kung may ipipick akong katotohanan dito, yung sinabi niya na may 82 million daw, pero hindi kay kay Tito Horsey 'yon. 'Di ba? Pati yung kay Kong na kaibigan niya. Kasi kung totoo to, kung kapatid niya, may sindikato dun sa loob eh. Ewan ko sa Pilipinas kung ano nangyayari, no? Kailangan, kung ako ang tatanungin, kailangan maimbestigahan tong Kong na to eh.
Anyway, iniiwan na natin sa ano sa mga makakahalata yan kung mag-whistleblower o ano. So, kayo, naniniwala ba kayo dito? Para kasing ano to pelikulang Pinoy din kasi magkikwento tong mga to eh. 'Di ba? Napanood niyo yung ano, yung kay Fernando Po Jr., yung buhay ni Epimaco Velasco. Naniniwala ba kayo na si Epimaco Velasco pag bumabaril, lumilipad tapos gumaganon-ganon? Siyempre may betchy na yung mga buhay na pinoportray ng mga action movie. Si Butch Belhica, 'di ba? Inano 'yon, ginawang movie yung buhay noon. Maniniwala ka ba na ah, palaging sa bodega naglalaban yung huling tagpo ng karir nila? Bullshit, 'di ba? Kaya ito, kung may katotohanan man dito, ininitpick na lang natin yung mga malapit sa katotohanan. Ngayon, ito ang hindi ko maintindihan dito kay Master Splinter kasi, ang hilig niya magkikwento sa ibang tao. Lalo na pagka kasi sa totoo lang nakakapagyabang ito sa lihim eh. Pero yung harapan, todo puri niya kay Tito Horsey niyan sa harapan. Pero pag talikuran, kung ano mga sinasabi niyan, 'di ba? Ilang beses na natin napatunayan. Kaya kung ewan ko kung totoo ba tong kabulshitan na to. Pero definitely yung may hawak ng casino sa Sheraton, hindi ako naniniwala. Broker ng lahat ng casino chips doon. Pwede siguro, may siya, may network siya ng taga ganon. May network siya ng taga ganon siguro. Pero hindi yung di sana may ID ng yan. Lalo na kung may opisina siya doon at may ID ng Sheraton yan. Tsaka I don't think na na mag-hire a Sheraton ng ganyan. Bullshit. Anyway, so kayo na ang bahala dyan. Alam ko yung mga matatalino magigets nyo naman eh. So yan lang muna ang pag-uusapan natin. Gusto nyo makita yung screenshot, paano ba? Akala nyo kasi baka mamaya isipin nyo ginugood time ko kayo ha. Ito, sinensang. Kaya lang ayaw mo nang ipalabas to. Pero hindi ko matiis na hindi ito nasa na ito to. Wait lang. Ito yung mismong pagkakasabi. Ba't hindi na move? Wala hindi mahirap eh. Papakita ko sana yung screenshot. Anyway, yun lang muna pag-uusapan natin ngayong umaga. Magandang umaga sa inyong lahat. Bye-bye.